Hi guys, this is Juan Dilasag and today's video ay i-review na natin yung matagal na nilang inaantay na review natin. Eto, si Thunderbox Apex Pro 3000 XL. So may dalawang variant po. Eto, si Apex Pro, yung 3000 XL tapos yung 5500 XL. So ayan siya guys. Siya nga pala guys, meron na siyang lamang battery sa loob. Compact na siya ng battery, tapos meron siyang hybrid inverter. So kaya niyang ibigay din kung ano man yung kayang ibigay ng hybrid inverter. Pwede siyang off-grid, pwede siyang on-grid, pwede siyang power station, pwede siyang ilipat, pwede siya sa mo. Okay, so ito guys, meron siyang hawakan dito. Pero, to be sure guys, hindi mo kayang buhatin to. Mabigat ako, hindi ko kaya eh. Dalawa yung kanyang hawakan. So, siguro ito, pag ililipat natin ganon, ihila-hilahin natin ganon, so pwede. Yung buong chassis niya ay made of steel na makapal. So, dito tayo sa harapan niya. Dito guys ay meron siyang LCD display na nakapaloob sa letter T kasi nga Thunderbox yung kanyang brand. Tapos may 4 na button dito sa taas, then yung kanyang power button dito. Kikita natin na yung kanyang display. AC inverter, charging, tapos yung fault indicator. Ayan. So, ang rated capacity ng inverter nito guys ay nasa 3000 watts. Pure sine wave na po siya. Then, built-in na po yung kanyang battery na 25.6 volt. Na may rated capacity na 100 Ah. Equivalent of 2,560 kWh. Sulit na yan guys kasi nga mas mataas ang conversion rate ng 24 volt compare sa 12 volt. Pero kung gusto niyo mas malakas pa na power station ni Thunderbox, dun kayo sa 5,500 watts. Kasi ang battery nun is nasa 51.2 volt. Equivalent of 100 Ah, 5 kWh yung kanyang battery. So, mataas yung kanyang conversion rate, nasa 97%. Ito ay sabihin na natin nasa 85%. Mas maganda na yan kaysa sa 12 volt. Mas mataas ang losses nun compare sa 24 volt. Di mas maganda naman sa 51.2. Mas mataas yung kanyang efficiency. So, dahil ang ginamit dito na inverter ay hybrid inverter, built-in na po yung kanyang solar charge controller na kaya mag-handle ng 4,000 watts na solar panel input. Ang lakas po nun. So, habang nag-charge yung kanyang battery, pwede pang gumagana yung kanyang AC output. Without grid guys ha. So, kaya mag-charge ng kanyang MPPT hanggang 100 ampere. Ang lakas nun. Si Pau Pau ay yung 12 volt na ginagamit ko dati, si Pau Pau, ang maximum niya is nasa 80 ampere lang siya. Pero ito, kaya hanggang 100 ampere. So, ang starting voltage ng kanyang solar panel para mag-activate from 120 volt hanggang 500 volt. DC sa solar panel. Kailangan mo lang i-require na, ang requirement lang niya, or kailangan mong i-provide na solar panel na voltage niya is 120 volt. So, doon siya mag-start. Mas mababa doon, hindi gagana guys. Kasi nga napakataas. Mataas yung battery niya. Kailangan niya yon. Then, sa AC naman, ang nasilip kong pinakamataas na ampere na AC charging niya is nasa 90. Ang lakas pa rin, my goodness. So, 230 volt AC, 50 or 60. So, pwede mo siyang iset ng 50 or 60 Hz. Pero ito, naiset ko na siya ng 60. So, dito sa kabila, eto, yung kanyang solar input, yan, dalawa. Kasi nga, 4,000 watts. So, paghatiin mo yan. Pero yung kanyang tracker ay isa lang. Malamang ay nakaparallel lang to. Pinaghati lang para hindi mainit yung wire. Ayan, 2,000 watts, 2,000 watts sa taas. Negative, positive. Then yung kanyang line para sa input-output. Ito yung line in, AC. Line out. Neutral, live, neutral, live. Input AC, output AC, then ground.
Tapos meron siyang service outlet. So ang maximum nito ay nasa 10 ampere. Okay, tapos dito sa taas ay mas mataas yung kanyang current. Then meron na siyang cut off or meron siyang circuit breaker para sa battery niya. So pag naka-off yan, kahit anong gawin natin dito, hindi siya mag-on. Siyang pan dito, pasokan ng hangin. Tapos dito sa kabila, yung kanyang air out. Maganda to guys kasi tahimik siya. On natin yung circuit breaker dito. Yan. Then i-on natin yung switch dito, on and off. Yan. So pwede nyo rin patayin yan guys yung kanyang beeping. Pero mas maganda kasi meron para alam natin kung gumagana or hindi. Ayun o. Patayin lang natin. Ayan. So meron na. Patayin natin yung ilaw sa likod. Hindi ko makikita masyado. Yun, nasa 230. Mamaya natin i-check yung kanyang output. So, para saan nga ba at kanino si Thunderbox Apex Pro 3000XL or 5500XL? So, para po sa mga lugar, para sa mga tao laging dinadalo ng brownout, laging patay sindi ang kuryente, kulang ang kuryente. So, si Thunderbox po kasi ay built-in na po ng hybrid inverter. Meaning, may UPS na po siya. May battery na po siya. Kaya po tinatawag siyang power station. So, ano-ano naman ang kayang pagganahin ni Thunderbox Apex Pro? Lahat po ng appliances natin na hindi tataas ng 3,000 watts. Or mga appliances natin na kapag pinagsabay-sabay natin is hindi tataas ng 3,000 watts. Kay 3000 XL. Pero kung sa 5500 XL, lahat ng appliances natin na hindi tataas ng 5,500 watts, pwede po. Subukan natin si Coolheads. Saksak natin dito sa side kasi meron siyang service outlet dito. Yun. Ayan o. So, pwede po siya sa mga mahilig mag-camping. Tapos meron kayong aircon. Ayan. May rice cooker kayo. May mga ilaw, electric fan. So, kaya-kaya po niya. So, para sa mga gustong bumili ng Thunderbox Apex Pro 3000XL or 5500XL, nakalagay po sa description box yung link, available in Lazada. Then, para sa mga gustong mag-direct, lalagay ko po yung kanilang Facebook Messenger or Facebook page sa description box. Mag-direct message na lang po kayo. Kasi pagpapadalhan ay LBC kasi mabigat. Pero mas recommend ko sa inyo guys na kung gagamit kayo ng aircon outdoor at gagamitin nyo as a portable power station, mas recommend ko sa inyo si 5500 watts. Kasi nga, nasa 5 kilowatt yung kanyang battery. Ayan, mas maliit kasi to, 24 volt lang. Yun ay 51.2 volt, 5 kilowatt hour yung 5500 watts. Mas recommend ko pag gagamit kayo ng matataas na load at gagamitin nyo outdoor. Hindi natin pwedeng tapusin itong review na to hanggat hindi natin nabubuksan si Thunderbox Apex Pro 3000XL. Iyan na. Ay guys, suspense. Loob at labas na pinturahan. Yun. Bakal lahat. So, yan yung kanyang loob. Ito yung kanyang hybrid inverter. Ayan. Totoo guys na 3 kilowatts na hybrid inverter. Ayan. Tapos, ito yung kanyang battery. Tapos, meron siyang room dito. Kasi nga, sa variant niyang 5,500 watts ay 51.2. So, pwede natin i-upgrade gawing 5 kilowatt din. So, yung kanyang battery is bago lahat guys.
Tapos, ang maganda nito guys is hindi siya welded. So, pwede nating, kung sakali may problema, pag tumanda na to, pwede nating matroubleshoot yung kanyang battery. Yun naman ang gusto natin eh. Modify. Modify is life. So, yun guys, yung inverter niya. Battery wire, papunta sa kanyang BMS. Nandito yung kanyang BMS guys. Oh. So, from battery, papunta sa kanyang BMS. Then, meron siyang circuit breaker. Ito yung kanyang service outlet na support hanggang 10 ampere. Bale yung solid. Ang wire niya guys ay number 10. Okay, ito yung display. Yung kanyang switch button. Hybrid talaga guys na inverter yung ginamit dito. Meron siyang dalawang blower na 24 volt. Ay, 24 volt pala itong system na to. Oh, pwedeng lagyan ng dongle. Oh, okay to. Tapos, pwede pa yatang lagyan ng external kasi may lalagyan dito ng communication cable para sa battery na external. Ayos. Then, mapapansin nyo guys, yung kanyang board, may nakalagay na mga bus bar. Yan o. Yan, para mas mataas yung capacity ng board. Para hindi mag-init. Dito meron din sa B+. Sa negative meron din, then dito. Yung iba kasi yung nilalagay is jumper na wire. Yung nabalatan na wire, pero pino yun. Mas maganda yung kanya na bus bar talaga. Tapos merong stand-up bus bar dito papunta sa kanyang supply. 1, 2, 3, 4, apat na low voltage capacitor. Ang galing So yung kanyang fuse na extra is nasa 150 ampere. Yan meron siyang extra. Kung sakaling na fuse yan, meron tayong ipapalit. Panalo. Ito guys yung magagamit para sa kanyang wirings. Number 10 na THHN. Meron na siyang terminal lag. Then para sa kanyang MC4, papunta sa circuit breaker. Ito yung kanyang line para sa kanyang grid in at output. Number 10 din. Para walang power losses. Para sa solar. Then, para hindi siya tumakbo at magkaroon ng sariling desisyon sa buhay, ibaba natin yung grabber para hindi tumakbo. Yan, kahit dalawa lang. So, meron na siyang gulong guys, pero naglagay pa rin ako ng trolley para kahit papano, dito ko ilagay yung mga circuit breaker. Pangit naman na ilagay natin dito. Para sa kanyang input, output, para safe, para may cut off. So wiring na tayo guys. Paalala nga pala, iwasan nating mag-wiring na energized na yung mga wire na ilalagay natin, kahit AC or DC. Ayan. Sa AC, dapat meron siyang circuit breaker. Kaya naglagay ako ng ganito, yung trolley at saka yung circuit breaker dito. Cut off lang naman, 40 ampere yung ginamit ko, AC or DC. Okay. Mahirap po makuryente ng AC or DC. Parehas po yung delikado. So mas maganda meron siyang cut off circuit breaker. Positive, negative, grid in at inverter output, yung kanyang ground. Importante po yung ground. Kasi meron siyang ground link. Tutunog na relay una muna yon na tutunog, tapos yung kanyang inverter. Okay, so isaksak natin dito. Yan. Then yan. Tapos sa AC input, AC in, tapos ito yung out. Meron akong nilagay na tatak para sa kanyang neutral. Neutral, live, neutral, and live. Then dito sa circuit breaker, neutral, live para sa kanyang grid input, then sa kanyang output.
Boom. Meron siyang marking para sa neutral, neutral, live at live. Ito yung magiging grid in. Ito yung output ng inverter. Huwag natin kakalimutan yung kanyang ground. Off lahat. Yan, ito muna yung gagamitin ko, si Thunderbox. Ba't ayaw magkasya? Okay, so ito yung grid sa akin na sinet ko. Yung may tape. Then, neutral, live. Neutral, live para sa output. Then, ground. Wiring na to is temporary lang muna kasi nga tinetest natin. Pero pag okay na to, dito ko rin siya ilalagay. Guys, may mali ako dito. Nasupplyan ko na kanina, ba't ayaw mag-charge ka ako? Yan pala baliktad yung namarkahan ko dito. Yan o, 197. Kahit buti makulimlim. Subukan natin baliktarin, baka sana hindi siya nasira. Baliktad yung pagka-connect ko dito sa circuit breaker. Nasanay kasi ako na negative dito, positive dito. So baliktad yung may tape dito nilagay sa positive. Tapos nung sinubukan ko kanina ayaw mag-on. Yan pala baliktad. Tapos nung in-off kong ganun yung circuit breaker, parang may sumirit. Sabi niya ganun yung style ng isang shorted na linya pag sa solar. Tinignan ko baliktad. Sana hindi nasira. So susubukan natin ulit ngayon. Ayun, hindi siya nasira, buti na lang. Mag-charge ka. Okay. Akala ko nasira. Then, iyon na natin. Sarap ng tunog. Yan na. 230 yung setting ko sa kanya. Makita yun o. So charging tayo gamit ang solar pero makulimlim na guys. Okay, so i-feed na natin sa bahay. Woohoo! Katahimik niya guys oh. Hindi kagaya ni Popo noon na talagang pag on mo sa kanya, mag-on din yung blower. Tapos pag nasa 100 watts yung load, malakas din yung tunog niya. And the question is, malinis ba yung kanyang output na pure sine wave? Tingnan natin. Check natin. Ay, linis oh. Wawawi. Malinis siya guys. Baka sabihin nyo sa ibang inverter nang galing, hindi po. Diyan po talaga oh. Yun, yung wire niya. Isa pang tanong, wala ba siyang bad interference sa ating mga device, sa laptop, or anumang klase yung mga touch screen na mga device natin? Subukan natin sa ating cellphone. Mas maganda, tanggalin natin yung grid. UPS po siya guys. Supported siya ng UPS. Subukan natin. Patay na yung grid. O, diba? Oh, wala. Subukan natin magbukas dito. Subukan natin sa Play Store. Oh, di ba? Ang ganda ng response. Oh, di ba? Di ba? Walang problema. Ayos, malinis yung kanyang output. Walang problema sa mga device. So, dahil sa makulimlim yung panahon at alas 4 na tayo natapos nag-setup, binago ko muna yung setup. Ngayon, naka-priority siya sa solar at grid na mag-charge. So, maghahati sila. Pero ngayon ay makulimlim na hapon na, mas dominant na yung grid. Ito yung kayang ibigay ng isang hybrid inverter. Yun din ang kaya niyang ibigay kasi hybrid inverter yung ginamit dito. Pure sine wave, like PO4 yung battery, 3000 kW yung kanyang 3 kilowatt pala yung kanyang inverter, yung kanyang output.
So since nagumanda na yung panahon, fully charged naman na yung battery, babalik ko na siya guys sa solar priority yung kanyang charging. Ang setting ko dito ay SBU, solar, battery, then last priority yung grid utility. 050. SN, ayan, 050. Tama ba? Ayan, 050. Okay, so naka-priority na siya sa solar. Much later. Oras natin ay 9 PM ng gabi. Ayan. So parang kulay yung kanyang digit, pero pag tingnan natin dito, kompleto siya. Para siyang solarized. So ang voltage natin sa battery ay nasa 26.6. Ang load namin ay nasa 265 watts. Pero kung sakali na ang kukunin nyo ay yung 5,500 watts na hybrid na ganito, power station, kaya niyang i-handle hanggang 300 watts na mahigit 350 watts overnight. Pero tingnan natin to. Pero kung hindi na niya kaya, mag-bypass lang yan, then hindi niya i-charge yung battery kasi nga solar priority siya. Solar lang yung inalaw ko mag-charge sa battery. Inabot na ng umaga. Check natin yung ating inverter. So, ayan siya guys. Okay. And guys, bumaba ng wattage. Nasa 170. Ang natitirang battery is 25.7. So, hindi natin inabot yung threshold na 23 para mag-bypass sa AC. At nakaamoy na ng solar. So, mag-charge na siya ulit. Pero yung 2,500 na ang load mo sa overnight is lampas 200 watts. Kukulangin siya. So ngayon guys ay nakapag-reboot na siya ulit kahit pa paano, at hindi tayo nag-charge gamit ang grid. So pure solar, although naka-feed yung ating grid pero hindi siya naka-allow na, naka-set ako na hindi siya mag-charge sa grid. So ngayon ay susubukan natin yung mga power tools natin. Tapos eto. Okay, so ito guys ay nasa 2,200 watts. Ito nasa 1,500 watts. Ito ay nasa 700 watts. Para mas masarap, tanggalin natin yung grid. Tumunog na siya, wala na yung grid. Wala na yung grid. Okay, then patayin natin dito yung grid. Saan ba dito? Doon, sa gitna. Okay. So overall to guys na sinusupply nitong si Thunderbox ay yung bahay namin. So lahat ng outlet namin powered niya lahat. Okay, so subukan natin. Try natin paputol. Try natin sa grinder. Siyempre, kaya niya yung 2,200 watts. Ito pa kaya. Pasensya na, balit yung space. So ito guys, yung ating air pump, tire pump. Subukan natin. Sa 1,500 ata to eh. Ano kaya dito na lang sa inverter natin.
So dito na lang para mas cute. Yun. Try natin. For sure guys, ito ay kaya niya ng mga aircon. Split type kaya niya. Sisiw lang yan. Pero dapat tanghali kasi nga nasa 2000 watt hour lang yung battery niya. Pero yung 5000 mas malakas konti. Nasa 5 kilowatt. Sa pangatlong araw nang nire-review ko to. So para sa mga interested na bumili kay Thunderbox, yung 3000 XL at yung 5500 XL, nakalagay po sa description box at sa ilalagay ko rin yung kanilang Facebook page. Puntahan nyo na lang for the price. Yan o. Lakas ng charging niya ngayon. 26.8. Umabot pa nga yan ng 1700 watts yung charging niya. So mas maganda kasi ang 24 volt, mababa ang power losses. Magandang kanilang conversion rate sa DC to AC. Eh di mas maganda naman yung 5500 kasi nga 51.2 yung kanyang supply at battery 5 kilowatt. Okay, so maraming salamat sa inyo panonood sa video ni Juan Dilasag, and next time ulit makikita nyo pa rin na i-update ko kayo about kay Thunderbox. Nakakapagod, init. Maliit to yung space natin. Ito tatanggalin natin yan kasi nga finish siya. Okay, alright, salamat.